So, alam nyo naman po ata guys yung eksenang ganap kahapon no, sa pagiging bida-bida ni number 1 Senator Robin Hood Padilla. So, yung kanyang mga pinagsasabi ay pawang hindi relevant at utak ampaw. Pinuno ng sabaw ba yung utak ng number 1 Senator Robin Hood Padilla sa committee, sa Senate hearing, sa Committee on Women's, Children, Family Relation and Gender Equality na hawak po ni Senator Risa Ontiveros ukol po dito sa mga di umano'y allegedly mga accusation laban kay Pastor Apollo Mosiki Buloy. So anyway guys, kahapon kasi parang niluto baga ni number 1 Senator Robin Hood Padilla yung kanyang sarili sa malalim, sa mamantikang kabubuhan. Yun talaga yung nakita natin, guys. Pero, ang pinakagusto ko lang pong tumbukin dito is yung sinabi niya na itong si Pastor Apollo Mosiki Buloy ay never daw pong nanghingi sa kanya ng pera. At itong si Pastor Apollo Mosiki Buloy, dinidefend niya na mabait pong tao ito dahil nakasama daw niya po ito sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo para po sa kapayapaan. And pinunto niya na never daw pong nanghingi kahit ni singkong duling itong si Pastor Apollo Mosiki Buloy. So yun po yung kanyang pagtatanggol to the point na diba sinabi niya nga na kung matapang kayo dapat harapin nyo yung inaakusahan nyo ng buong pagmumuka at hindi kayo nagtatago sa mga mask. Ganon. So anyway, yung sinabi kasi na yun ni number 1 Senator Robin Hood Padilla ay medyo red flag. Kasi guys, hindi porket na naging mabait sa'yo yung tao ay hindi na totoo yung mga di umano'y allegedly na sex offender siya, smuggler, human trafficker, human rights violator. So, hindi di porket mabait sa'yo yung tao, ay mabait na din siya sa iba. Or sa madaling sabi, di porket, mabait sa'yo yung tao, kailangan mo siyang protektahan sa kanyang mga ginagawang kamalian kasi parang nangyayari dito is nagbabayad ng utang na loob itong si number 1 Senator Robin Hood Padilla. So, 'di ba narinig niyo naman yun kahapon, guys? And yung statement niya na yun ay parang salita ng mga brainless salita ng mga taong walang utak. Napaka-nonsense. So, sa madaling sabi, kaya nga sabi ko sa inyo guys, ano pa nga ba ang maasahan natin sa isang tao na ex-convict? So, same feathers, flocks together. Parehas din protektor ng mga masasama. So, ngayon, panoodin muna natin guys yung video na Senator Robin Hood Padilla bago ako magbigay ng komento kung totoo nga bang hindi nanghingi missing kong duling itong si Pastor Apollo Mosiki Buloy. Okay, panoodin muna natin to guys Matagal ko na pong kilala si Pastor Kibuloy. Magkasama po kami, ma'am, noong panahon ng Pangulo po ay si Gloria Macapagal Arroyo. Kami pong dalawa ay magkasama sa peace, sa lahat po ng hakbang ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo na magkaroon ng kapayapaan sa buong Pilipinas. Ako po ay hindi pa senador noon. Ako po ay isang artista na kilala sa usapin ng pamimigay ng pera. Relevant talaga. Pero kahit isang beses, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor Kibuloy. Ano na? Wait. Ika nga po sa English, not even once. At nung ako po ay tumakbo na bilang senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5, hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na Malayang magsasalita ng kabubuhan. Kahit na sino sa kingdom of Jesus Christ hiningan ng pera. Not even once. Wala po akong pinapanigan dito. Walang pinapanigan. Dahil ang Senado ay kakampi ng bawat Pilipino. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig,
takot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin. Nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Okay, umattend nga siya pero wala naman tayo nakuhang wala tayong nakuhang katas ng katalinuhan. So, okay, dito muna tayo sa part na sinabi niya na humingi siya ng tulong kay Pastor Apollo Musikibuloy. So, basically guys, doon pa lang po sa part na yon, meron na siyang binabayarang utang. Kasi utang na loob po yung binabayaran niya dyan. Humingi siya ng tulong, hindi siya siningil kasi sabi niya nga, hindi siya binigyan ng kahit ni singkong duleng. So, basically, nagbabayad ng utang na loob itong si number 1 Senator Robin Hood Padilla. Tapos pangalawa, anong sabi niya? Dapat harapin ng buong pagmumuka, 'di ba? Tumindig, ganyan-ganyan. So wala din po siyang alam dito sa usaping security purposes. Kasi sino ba namang hindi matatakot, guys? 'Di ba? Under investigation ka, tapos yung mga nagsalita is maliliit lang na tao. So, hindi natin alam kung ano yung kayang gawin ng isang malaking tao na kinakanta nila. Hindi alam ni Robin Hood Padilla yung salitang security purposes. And dito na tayo sa punto na sinabi niya na hindi daw po nang hihingi. Okay, basahin muna natin tong balitang to. Noong 2022, April 3. Smuggling ng mga miyembro ni Kibuloy sa US inamin. So, basically, hindi nga nanghihingi itong si Pastor Apollo Musikibuloy directly. Kundi, yung kanyang mga taga-suporta. Hindi pala taga-suporta, taga-sunod sa ilalim ng Kingdom of Jesus Christ. Kasi, may pag-aamin. Miyembro na huli sa smuggling. At saka, hindi lang yan guys. Madami pa po silang nahuli doon sa United States. Meron pa nga akong video guys na patunay na nanghihingi ang KOJC ng pera sa mga taga-US, ginagawa nilang pulubi ang ating ang bansang Pilipinas. Tingnan niya, panoodin niyo. Pinangingin mo to. Hindi totoong katoliko ka. Sisinungaling ka. Anong ginagawa mo rito? Bawal yan, kay Kibuloy ka eh. Di ba? Hindi. Kay Kibuloy ka. Ayan, nadali kita sa pulis na. Hindi mo pati sa airport, ginaganyan nyo. Sinisira nyo pangalan ng mga Pilipino. Nakakahiya kayo. Ginagawa nyo mga pulubi ng mga Pilipino. So those people, no, KBC is what? It's under the Kingdom of Jesus Christ. So you are from Mr. Kibuloy, Pastor Kibuloy, yeah? Yes, my friend. Yes. It's under sa... Diba? So, kita mo naman nata sa video, no? Senator Robin Hood Padilla, kung nanonood ka. Hindi nga siya nanghihingi, pero under the Kingdom of Jesus Christ, yung mga miyembro ay nanghihingi ng pera doon sa United States. And we do not know kung magkano ang nahingi na nila in overall kasi iba po yung pera, yung dollars doon sa United States. And alam mo ba, Pastor, Senator Robin Hood Padilla, kapag hindi po na-achieve or hindi po nila nakuha yung quota sa bawat araw na nanlilimos sila doon, charity ng Kingdom of Jesus Christ, sinasabi ni Pastor Apollo Musikibuloy na mamatay na kayo. Tama ba yun? Ha? Tama ba yun? Pinapangarap niya na mamatay na lang daw yung mga taong konti yung quota. Pinadala daw sila dyan sa Amerika tapos hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho. Yan po yung pagsisiwalat ni Arlene Stone na dating di umano'y miyembro ng Kingdom of Jesus Christ under ni Pastor Apollo Musikibuloy. 'Di ba? Hindi di porket naging mabait sa iyo ay hindi na gumagawa ng krimen. Sabi dito, Kibuloy, 2 others wanted in US over trafficking charges. 'Di ba? Hindi di porket naging mabait sa iyo ay hindi na siya gumagawa ng masama. Kasi siguro sa iyo mabait siya kasi artista ka, may pera ka, and hindi ka naman ata niya kayang paikutin. 'Di ba? How about the other people na nauuto niya?
sa pamamagitan ng Word of God, Death of Angel, siya yung the only appointed Son of God, iihaw niya daw tayo sa naglalagablab na apoy sa impyerno. Yes! Ito, alam nyo kasi guys, yung target niya dito is yung mga tao maka-Diyos. Hindi ko naman sinasabing hindi ako maka-Diyos guys pero yung mga tao kasing sagad po yung faith, walang masama sa pagiging sagad ang faith, abay, madali po, prone po sila dito sa ganitong scam. Lalo na po pag Diyos ang pinag-uusapan, mahina po yung mga kalooban ng ibang kapwa natin mamamayang Pilipino. Ito yung video guys kung saan sinabi niya na siya yung sugo ng Diyos. And siya din po yung nagmamay-ari ng sanlibutan na kapag hindi daw po tayo sumunod sa kanya, abay, meron po tayong patutunguhan. At itong papatunguhan natin ay yung naglalagablab na apoy. Ito, Ako may-ari ng kaluluwa nyo. Ako may-ari ng sanlibutan ngayon. At sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo. Igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno. diba? So, aminado po ako guys, hindi naman sa pag-aano, 'di ba? Kasi meron talaga mga Pilipino pa rin na yung paniniwala nila, hindi ko sila masisisi guys yung paniniwala talaga nila ay sagad na sa bones. 'Di ba? Kasi to the point na yung sinabi ni Kibuloy na mag-end of the world na. Kailangan nyo nang ibenta yung mga ari-arian nyo, hindi nyo mapapakinabangan dito sa balat ng lupa. Mga ganon, yan po yung pagsisiwalat ni Arlen Stone, binenta naman nila. Diba? Kasi nga, naniniwala sila sa Panginoon. So, parang ginagamit na scam ni, Pastor Apollo Musikibuloy, itong Kingdom of Jesus Christ. So, anyway, Robin, alam kong utak ampaw ka, pero wag mo namang sagarin ng pagiging sabaw. Diba? Wag mo namang sagarin ng pagiging bobo mo. Alam na namin yun, pero wag mo na sanang sagarin pa. Nakakahiya ka. Number 1 senator ka, pero super duper ang kabubuhan mo. Mahiya ba? Kabugo na mo Charot. Anyway, yun lamang po guys. That's me again, si Nina Alicia nyo. At nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, sa mga viewers po natin dyan, always remember, don't forget to click the subscribe, hit the notification bell guys, like and share. Yung like guys, huwag nyo kalilimutan para po may algo yung ating mga video. So malaking tulong na po sa akin yan. And don't skip ads. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.